Tambay ka nga muna dyan at ipapakita ko sa iyo ang kaganapan ngayon sa aming pamilya. Dahil araw nga ng kainang pamilya, mahalaga day, umaga pa lang nagtoka-toka na kami kung kanino ang isda, manok at baboy. Siyempre, dahil ako na naman ang pasimuno, pagod ako. Pero pag para sa pamilya, sulit ang pagod, di ba? At kami namang mag-asawa ay nakatoka sa tilapia. Sinamahan na rin namin syempre ng konting pusit at liempo kay nanay, itlog na pula para kay Francis, at tilapia. Ayan ang aming tilapia. Gumawa na rin ako ng sausawan, pipino, kamatis, sibuyas at mekos-mekos na yan, be. At kahit nga sobrang lakas ng ulan sa labas, hindi talaga kami magpapapigil. Kasi nga nakapamalengke na kami. Kwento ko lang guys alam nyo, 5 years ago, nagbudol fight din kami pero ang ulam lang namin is hotdog. Hindi ko alam kung mahirap lang ba talaga kami nun o kuripot lang talaga sila. Alam nyo guys, ako yung pasimuno lagi sa amin pag may pa-okasyon. Lalo na pag may pakain. Tapos biglaan. Wala, gusto ko lang sila kabanding. Sobrang busy na kasi namin sa buhay-buhay. Parang wala na kaming time minsan talaga na kumain ng sabay-sabay, yung sama-sama, gano'n. Kasi nga may kanya-kanya ng ginagawa. Kaya hanggat maaari, gusto ko talaga na nagbabanding kami. Yung nanay kasi namin ang unang nagiging masaya pag nakita niya kami mga anak niya na magkakasama. Tapos yung mga apo niya, kompleto kami. Tipong kahit may kanya-kanya na kaming bahay, pero pagdating sa mesa, iisa kami. Madalas may mga tampuhan kami magkakapatid. Siyempre, normal naman yun. Kasi nga, di ba, nanay namin baboy, tas kami magkakapatid pusa. Nyaw. Tapos ako yung pinakamaldita. Pero wag ka, pag nagbati kami ng mga yan, parang magic. Yun na yun. Ayaw na ayaw kasi ng nanay namin na nakikita niya kami magkakapatid na nag-aaway or nagtatampuhan, gano'n. Kaso yung mga anak niya, Mondragon. Mga feeling strong yan, pero iyakin. Pero kahit ganun pa man, na minsan may tampo kami talagang magkakapatid, mas pipiliin na lang namin mag-ayos kami para sa nanay namin at para sa pamilya. Siyempre, pag magkakagalit kami, hindi kami makakatambay sa labas. Magtitiis ka sa loob ng bahay. Kaya alam nyo ba guys, pag nagsisimba ako, lagi kong pinagdadasal yung mga kapatid ko na sana magkaroon sila ng magandang buhay para sa susunod. Ako naman yung ilibre nila. At ito pa nga guys, alam nyo ba, proud na proud ako sa aking mga pamangkin. Kasi pagtapos nila kumain, nagtago na sa pilapil. Eat and run yarn. Kaya kayo guys, mas lagi niyong piliin yung pamilya, mas lagi kayo magbigay ng oras sa kanila. Mas mahalin niyo sila kasi walang ibang magtutulungan kundi kayo-kayo lang. Masarap kumain sa isang mesang punong-puno ng pagmamahal. Puro tawanan lang, tipong di mo pa nauubos yung pagkain pero busog na busog ka na. Maraming kwento bawat pamilya, pagsubok, pinagdadaanan. Pero tatandaan mo na kahit gaano pa kahirap yan, pag may pamilya kang masasandalan, pag may pananalig ka sa Panginoon, lahat ng imposible, magiging posible. Yan ang tatandaan mo. Palagi lang tayong maging positibo sa buhay. Gawin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin at sa pamilya natin. Ako kasi mas pinipili ko yung mas masaya sila kasi mas masaya rin ako. Alam nila na maldita talaga ako Tapos minsan masakit din ako magsalit. Pero deep inside, mahal na mahal ko ang pamilya ko syempre. Lalo na yung mga sisteret kong maaarte na yan. Syempre mas maldita pa yan sa akin. Kaso bunso ako. Sayang nga lang wala yung kuya namin dyan. Naglalaro pa kasi yun ng tagu-taguan. Pero alam ko, masaya yon kasi kumpleto yung pamilya niya. Kaya kayo guys, piliin nyo na palaging buo, masaya ang pamilya nyo. Kasi minsan lang yan kayo makukumpleto. Kaya gawin nyo yung best nyo. Yung gastos, minsan lang yan. Pero yung magkakasama kayong masaya, kumakain, nagbabanding, nag-e-enjoy, worth it yan, walang halaga. So ayun lang guys, salamat sa pakikinig at pagtambay.